Sure. Magandang umaga mga langga! Ngayong umaga, samahan niyo kaming magpamilya. Ako, si Mike at ang baby namin na mamasyal sa Mount Ropeho Ski Field. Summer ngayon dito sa New Zealand pero pupunta tayo sa ski field. Hindi dahil magsiski tayo, kundi para mag-sightseeing at kumain. Itong pupuntahan pala nating ski field ay nasa isa sa pinakaaktibong bulkan dito sa New Zealand. At ito ay ang tinatawag na Mount Ropeho. Alam niyo bang since 1861, ang Mount Ropeho ay pumutok na ng 10 beses. Hindi lang ang pagputok ng bulkang ito ang natatanging banta. Kinakatakutan din dito ang volcanic mud flow na tinatawag na lahar. Dahil kasi sa mga nakaraang pagputok nito, nagkaroon ng malaking lawa sa mismong kaldera ng bulkan dahil sa pagkatunaw ng mga yelo. Pero kahit na isa sa pinakaaktibong bulkan ng New Zealand itong pupuntahan nating bulkan, isa din ito sa napakagandang pasyalan dito sa New Zealand. At ito ay nasa gitna ng North Island na makikita sa dual heritage na Tongariro National Park. Tuwing winter ay punong-puno ang lugar na ito ng mga turista na galing sa iba't ibang parte ng mundo. At hindi lang ang pagsiski ang pinupuntahan nila dito, kundi pati na rin ang pag-hiking at inaakyat din nila ang Mount Ropeho mismo. Alam niyo naman, dito kasi sa New Zealand, napakadaming mga national parks na maaari mong pasyalan ng libre. Hindi lang napakaganda ng lugar kundi napakalinis din. Kahit kasi libre lang ang mga pasyalang ito, nakakasigurado ka naman na mintinadong-mintinado siya. Anyway mga langga, andito na pala tayo ngayon sa parking lot ng Whakapapa Ski Field. Kahit na summer ngayon, malamig dito sa taas. Kaya ayan at binalot ko si baby. Hindi namin na-anticipate yung lamig ng hangin ngayon. Kaya hindi namin nadalhan si baby ng pantakip sa ulo. Kinuha lang namin ang aming card dito sa machine para makasakay kami mamaya sa gondola paakyat doon sa restaurant sa taas. Ang pupuntahan pala natin na restaurant ay ang pinakamataas na restaurant dito sa buong New Zealand. Itong restaurant kasi na ito ay nasa 2,020 meters above sea level. Kaya naman tinagurian siyang pinakamataas na restaurant sa buong New Zealand. And yes, mga langga, located siya dito sa active volcano na ito. Ganito pala yung itsura ng ski field kapag walang snow. Kitang-kita niyo naman na puro mga bato lang siya. Ang ganda niyang tingnan pero at the same time nakakatakot din. Yun bang parang may dragon na lalabas na lang bigla? Nagbayad pala kami ng 189 New Zealand dollars para makasakay kami dito sa gondola paakyat sa restaurant at meron na rin siyang kasamang mga pagkain. Nung pumunta kami dito 2 years ago, buffet yung kasama sa binayaran namin. Pero ngayon, iniba na nila. Kaya titingnan natin mamaya pag-akyat natin kung ano na yung iniba nila sa pagkain na kasama na sa binayaran mo. Unang beses nga pala ni baby na makasakay sa gondola. Mukhang ayos lang naman siya kaya excited na kami na makaakyat doon sa taas. Hindi ko pala na-mention kanina na itong ski field na ito ay isa sa pinakamalaking ski field dito sa buong New Zealand. At isa rin ito sa may pinakamagandang beginners area na tinatawag na Happy Valley. At tuwing nagsiski kami ni Mike ay doon kami pumupunta kasi hindi naman kami marunong mag-ski. Ilang beses na kami nakakapag-ski, minsan nagsisnowboarding kami pero palaging doon lang kami sa Happy Valley. Kung nasaan yung mga nagtitraining pa lang or yung mga beginners. Yan palang mga nakikita ninyong parang mga bahay dyan sa gilid-gilid. Yan ay mga ski club houses. Mga accommodation ng members ng mga club nila na pumupunta dito para mag-ski tuwing winter season. May iba kasi na nagsiski or pumupunta dito at nagsistay ng mga ilang araw. Yan palang mga puti-puti na nakikita ninyo sa bundok na nasa likuran ko ngayon, yan ay mga snow. Kahit kasi summer ngayon, hindi pa rin mawawalan ng snow dito sa taas. Actually, hindi talaga yan nawawalan sa buong taon. Meron at meron talagang natitira. Minsan nga, kahit na summer, madami ring mga snow na nagpo-form dyan dahil pagbabago ng temperatura. Dito kasi sa New Zealand, mga langga, hindi mo mahuhulaan kung ano ang magiging weather sa isang buong araw. May mga panahon kasi na mararanasan mo ang 4 na seasons in just one day. Yun bang winter, spring, summer, and fall? Ilang beses na namin yung na-experience, lalo na sa linya ng trabaho namin as a dairy farmer. Palagi kasi kaming nasa outdoor, kaya naman danas na namin yan. At dito rin sa New Zealand, prone ang mga tao sa skin cancer. Dahil ang New Zealand kasi ay mas malapit sa butas ng ozone layer. Kaya naman, kinakailangan talaga na mag-sunscreen ka kapag dito ka sa New Zealand nakatira. Anyway, andito na pala tayo ngayon sa taas mga langga. Matagal-tagal na biyahe din yon, siguro mga 10 minutes yon. Pero ayos lang kasi nag-enjoy naman kami sa tanawin. At andito na nga tayo ngayon sa pinakamataas na restaurant dito sa buong New Zealand. Ito ay ang tinatawag na Knoll Ridge Chalet. Hindi talaga maikakaila na sobrang ganda dito. Yun bang para lang kaming nasa nagsushootingan ng pelikula. Parang hindi siya totoo. Para akong nasa green screen lang. Maganda ang lugar na ito kapag winter kasi punong-puno siya ng snow.
Pero hindi mo rin maikakaila na maganda din siya ngayon kahit na summer. Kung maganda dito sa labas, maganda rin dito sa loob. Kaya tara mga langga at pumasok. Marami kang options dito sa kanilang kainan kapag winter season. Pero ngayon, isa lang ang bukas sa kanila. Wala kasing mga tao ngayon kaya naman isang restaurant lang yung bukas. At ito ay ang The Pinnacles. Pero gustong gusto ko dito kasi napakaganda ng view. Makikita niyo yan in 3, 2, 1. Tara at lapitan natin. Alam niyo kahit na ilang beses na kami nakapunta dito mga langga, hindi talaga namin mapipigilan na mamangha sa ganda ng lugar. Imaginin mo naman, kakain ka tapos ganito yung view mo. Ang ganda pa ng ambience ng restaurant nila, napakalaki ng space at ang laki din ng mga bintana nila. At dahil nakapagpa-reserve na kami ng table, dito kami pinaupo sa may gilid ng bintana. Tamang-tama, napakaganda ng view. At syempre, may sariling upuan din si baby. Ngayon na nasa New Zealand na ulit kami, minsan-minsan na lang kaming umaalis para mamasyal. Kasi busy palagi si Mike sa trabaho, tapos 11 days, 3 off pa yung schedule niya. Kaya ina-anticipate talaga namin na mag-day off si Mike para makapasyal kaming tatlo. Kapag nagtatrabaho ka kasi sa dairy industry, paiba-iba talaga yung schedule ng day off mo. Dito sa pinagtatrabahuan namin, yung schedule namin or yung roster namin ay 11 days na pagtatrabaho, tsaka naman kami magkakaroon ng 3 days na off. Pero may iba naman na 5 days silang nagtatrabaho tapos meron silang 2 days na off. Iba-iba kasi ang sistema ng bawat farm dito sa New Zealand. Anyway, andito na yung pagkain na kasama sa ating binayaran mga langga. Kung dati unlimited buffet yung pagkain nila, ngayon ganito na lang siya. Kaya pala mas mura yung binayaran namin ngayon. Pero ayos lang din kasi nakakabusog din naman siya. Meron silang iba't ibang klase ng mga sandwiches and breads tapos meron ding dessert. Hindi pa ako gutom kaya naman itong dessert na lang yung binanatan ko. Itong kinakain ko pala ay ang pavlova. Ito ay hindi ko na matandaan pero creamy siya. At syempre masarap din kasi matamis. Ito namang susunod kong kakainin ay strawberry flavored cake. At syempre matamis din siya, fruity yung lasa at masarap din. At syempre sinesave ko yung last para sa mga paborito ko. Ito na nga yung mga mousse, tapos ito ding napakaliit na eclair pero ang sarap-sarap niya. At meron din sila nitong nakalimutan ko na kung anong tawag nito, pero paborito ko din to. At nang matapos na nga kaming kumain dito, lumabas kami para mag-picture taking. Malakas pa rin yung hangin ngayon kaya hindi kami pwedeng magtagal dito sa labas dahil baka lamigin si baby. Kaya mabilis ang picture taking lang ito. Dito pala sa taas makikita mo lahat ng ito mga langga. Makikita mo yung mga farms. Pagkatapos nga naming mag-picture taking dito ay nag-decide na kami na bumalik sa loob. Bigla kasing lumakas ang hangin at hindi ko dinala yung pantakip ko kay baby. Nauna na kami ni baby na pumasok kasi gusto ni Mike na i-video lahat ng lugar. At ito yung kuha niya. Pagpasok mo dito, ganito kalaki yung loob. At syempre, napakaliwanag niya kasi ang lalaki ng mga glass window. Kung magkakabahay kami, ganito yung design na gusto ko. Pero syempre, dapat nasa magandang lokasyon din yung lugar natin para naman sulit yung malaking window na ganito. Tumambay lang kami ng mga ilan pang minuto dito sa loob tapos nag-decide na kami na bumaba na. Pero bago kami bumaba, nag-picture taking na naman ulit kami dito sa labas. Pero this time, meron na tayong jacket at pangtakip kay baby. Para kahit na mainit hindi siya malamigan. Mabuti na lang at hindi pa kami bumaba agad-agad at this point mga langga. Kasi alam niyo ba kung anong nangyari? Naiwan pala ni Mike yung kanyang wallet sa loob. Tamang-tama na nag-picture taking pa kami dito sa labas kasi hinabol kami ng waiter dahil naiwan ni Mike dun sa mesa yung kanyang wallet. Pero alam niyo ba, hindi lang isang beses yan nangyari sa amin. May isang beses nga na nahulog ni Mike yung wallet niya sa supermarket. Mabuti na lang at mababait yung mga nakapulot at binalik naman sa amin. Bago pala kami bumaba ay nag-decide muna kami na mamasyal dito sa gilid ng restaurant. At ganito naman yung view dito. Tuwing winter, dito din kami madalas maglaro kasi flat lang yung area at kayang-kaya lang kahit na beginner ka. Ito pala yung warning sign nila kasi nasa tuktok tayo ng bulkan kaya naman delikado itong lugar na to dahil hindi natin mapipresume yung pagputok niya. Sabi ko kanina na itong bulkan na ito ay located sa Dual Heritage na Tongariro National Park. At dahil nasa National Park siya, maraming mga pwedeng gawin dito, maraming mga pwedeng pasyalan. Dito rin located yung Mount Doom ng pelikulang Lord of the Rings. Pero dito, ang tawag doon ay Mount Ngauruhe. 5 years ago ay hinros namin ni Mike yung Tongariro National Park. At inabot kami ng buong maghapon nung ginawa namin yun mga langga. Mabuti na nga lang at summer namin yun ginawa. Kasi kung winter namin yun ginawa, nako, mas matatagalan pa. Ready na pala kaming bumaba kaya nag-aantay na lang kami ngayon ng bakante na gondola.
Hindi ko pala nasabi kanina na itong gondola na ito ang pinakamahabang gondola dito sa buong New Zealand. Di nagtagal ay dumating na yung isang bakanting gondola kaya sumakay na agad kami. Kapag nasa loob ka ng cab ay hindi malamig kaya naman hindi namin kailangan takpan si baby. Hindi ko alam kung ako lang pero napapansin ko na tuwing pabalik kami sa isang lugar, pakiramdam ko mas mabilis na lang siya. Pagdating namin sa parking lot, tumambay muna kami ng mga ilang minuto. Tumawag kasi si mama kaya naman nag-video call muna kami. Nung andito kasi sina mama at papa noong nakaraang buwan, hindi namin sila naipasyal dito sa taas dahil winter season yon at punuan ng tao dito sa taas. Napuno na kasi yung lugar na ito nung panahon na pumunta kami kaya naman hindi na kami nakaakyat. Sayang nga at hindi ko na napasyal sina mama at papa dito sa taas. Pero nag-enjoy na rin naman sila kahit na doon lang sa baba. Kasi nung mga panahon na yon, dahil winter, kahit na andun lang kami sa baba, doon sa may parking area, meron kang makikitang mga snow. Kaya ayun at naglaro na lang sila doon. Pero naipasyal na rin naman namin sina mama sa ski field, doon nga lang sa South Island, nung numasyal sila dito. Kaya sulit na rin yung pagbisita nila dito sa New Zealand. Ang dami na nilang nakitang mga sceneries, mga magagandang sceneries. Ang dami na nilang na-experience at na-experience pa nila ang trabaho namin sa dairy farm. Kaya sulit na yung 6 na buwan nila ditong pagstay. Hindi ko na naipakita sa inyo kanina yung view dito sa gilid-gilid. Paakyat doon sa parking ng Whakapapa Ski Field pero ganito po yung view niya sa gilid-gilid mga langga. Hindi ko talaga mapigilan ang mamangha sa lugar na ito mga langga. Ang mga halaman na tumutubo dito para siyang naging mga bonsai. Tapos para din siyang mga tanim sa ilalim ng dagat kasi ang liliit nila. Para silang mga alien sa paningin ko kasi hindi sila common. Hindi nagtagal ay nakababa na rin kami at nadaanan ulit namin itong malaking building na ito. Ito pala ay ang tinatawag na Heritage Hotel. Pero ito ay sarado na mga langga. Yes, permanently closed na po siya. At itong building nila ay naging isang malaking atraksyon na lang dito. Maganda din kasing tignan itong building nila. Halatang halata na matagal na nung naitayo yung building na yon. Uwi na kami ngayon mga langga at hindi ko pala nabanggit sa inyo na itong lugar na ito ay nasa mga 2 hours na biyahe. Kaya malayo-layo siya talaga sa amin. Anyway, magbabiyahe muna kami mga langga. Yun lang muna yung ating vlog for today. Maraming salamat pala sa pagsama sa amin at sana ay nag-enjoy kayo sa aming munting vlog. Kung bago po kayo dito sa aking page, huwag niyo po sana kalimutan na mag-follow, like, and share. Again, maraming salamat sa panonood. God bless you mga langga. Bye!